Ayan, pasok-pasok lang mga suki at mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa amang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po no, ito nga po yung BICAM na postpone dahil po dito sa DPWH deadlock sa budget po ng DPWH. Hindi na nakatulong, ng gulo pa. Pag-usapan din po natin, ito po, hindi raw po pipirma si Lacson. At yung mga bagong pasabog, actually hindi naman pasabog, bagong mga banat nito ni Leandro Lebiste at iba pang balita. Yan. Pero bago yan, pindot na. Hello rin sa iyo, Ma'am Emmy. Okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin tong mga maliliit. Ito po, ang sabi po ni Trillanes, talagang sumuko na po sila. Ngayon pa lang po, suko na to. Si Trillanes, sabi po niya, dapat talaga yan magsanib ang middle forces, mga kakamping at Marcos Block para matalo ang Duterte Block sa 2028. Ito lang po ang masasabi natin dyan. Dati na po kayong magkakakampi. Hindi lang po kayong magkakampi. Initsepwera nyo pa yung Makabayan Block ha. Ayaw nyo pa rin isama yung Makabayan Block ha. Dati na kayong magkakakampi. Ang problema ninyo, magkampi-kampi man kayo, olats pa rin kayo kay Sara Duterte. Yan po ang katotohanan na hindi nyo po kayang pasubalian, no? Ano mang gawin ninyo, magsama-sama kayo ng puwersa, wala pa rin po kayong binatbat nito kay BP Sara. Eto na po, nako, yari na po. Nagpapahayag na po, muli nakikita na naman natin dito si Mayor Leni Robredo. Ayan, pinopromote na naman po, ang tawag po sa kanya ngayon ay Freshidente. Yan po ang bagong ano ngayon ni Leni Robredo. Humahalimuyak, fresh na fresh. Siguro patama niya to sa kalaban niya na gustong mag-represent sa mga kakamping. Ito pong si Risa Hontiveros. Ito kasi, tignan nyo po ang bagong pakana ni Leni Robredo, fresh. Kaya po siya ang Freshidente ng mga kakamping. Kawawa naman si Our Lady of Insertion. Ang tagal pinangarap na maging standard bearer ng mga kakamping. Mapupurnada pa yata. Mukhang ang magiging pambato pa rin po ng kakamping sa susunod na eleksyon ay walang iba kundi si Leni Robredo pa rin. Kawawa naman po talaga. Ganyan talaga ang buhay. Kasi po si Leni nasarapan. Nasarapan po si Leni kasi ang sarap pong tumakbo kahit talo ka. Nag-second siya di ba? Alam niyo po, sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, bumabaha ang pondo dyan, no? Kaya talagang, paano nyo po, baka doon pa lang sa problema nyo. Problema mo na yan, Trillanes. Baka sa mga kakamping pa lang, hindi nyo na ma-unite. Kaya nyo bang ipailalim si Risa Hontiveros kay Madam Leni Uts? Magpapailalim kaya si Leni si Risa Hontiveros kay Leni Uts? Oy, Placido Pilosopo, shout out. Shout out sa iyo. Ayan. Tagumpay na naman ang papirma nyo. Mahusay talaga sa mga gimikan to si Placido Pilosopo. Click na click ang pirmahan. Kami naman, Tay. Tay, kami naman. Pumirma po kayo sa mga gusto pong mapalaya si Tatay Diggs. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Mga pasakalye muna tayo habang naghihintay po tayo ng nakakarami. Sabi naman po, eto po si... ay, nako, nagalit po si Representative Percy Sendanya. Binanatan po itong si
si ombudsman. Ito po ang pahayag ni Percy Tabi Sendanya. Sabi ni Ombudsman Remulla, may makukulong na raw sa senador ngayong December 15. O, 1 hour na lang, sarado na government offices. May nakulong na ba? 15 na 11 pa. Antindi mo talaga, Tabi. Kakampi mo na kung banatan mo, no? Magkakakampi na yung mga yan, nagbabanatan pa rin. Malulupit talaga tong. Oo nga naman. Umaasa po si Tabi. Alam niyo po, sirang-sira na po sila, no? Yan po ang sinasabi natin. Ito pong corruption campaign ng Marcos administration. Nakita po natin ngayon na panay forma lang, no? Ito po ay wala po talagang sustansya ang kanilang kampanya, no? Wala pong sustansya dahil panay forma lang. Walang nakukulong, no? Walang parang delaying tactics. Isabay na natin tong isang balita na to. No comment muna si ICI Chairman Andres Reyes kasi ngayong araw po na to, epektibo na po. Ayaw na po mag-extend ni Babe Singson sa pagiging member ng ICI. Ngayon naman, yung isa pa, 3 lang silang member niyan. Yung nagkataon po, yung isa pa pong member ng ICI ay napapabalita din po na balak ng mag-resign. Kawawa naman, wala na natira. Kaya po yan, kasunod po niya, no, yung kasasabi po nila na may makukulong po na senador. Ito naman po, yung ICI na inaasahan natin na lalaban po sa tinatawag sa corruption, nakita po natin na wala pong silbi. Ang dami pong yan po ang pinakamalaking pambubudol yung ICI. Wala pong silbi. Sa totoo lang po, nag-iimbestiga po sila. Pero lahat po ng investigasyon, isa lang po yung matapang na nag-live. Lahat po ng investigasyon nila, sila lang po ang nakakaalam. Nagpa-imbestiga si Martin, wala po nakaalam kung ano po nangyari sa investigasyon kay Martin Romualdez. Nagpa-imbestiga po si Sandro Marcos, wala po nakakaalam kung ano nangyari sa investigasyon kay Sandro Marcos. Panay pakulo, no? Ito pong ICI na to, bahagi po to ng pakulo. Yung diyan po sanay yung presidente na yung ating pong administrasyon. Yung papayapain mo lang, no? Pag may problema, mula po noon, nung ang problema po ay sibuyas pa lang, wala pong nalutas itong gobyerno na to. Lahat po ng problema, pinalagpas lang po. No? Ang formula lang nila, hayaan mo lang, lilipas din yan. Lahat po ng problema natin, pinalipas lang po, pinalampas lang po yung galit, pinahupa lang po. Habang galit na galit, po, nag-o-offer po. Guro-guro ba? Parang hindi naman minandro. Parang okay naman kami. Okay. Pinapahupa lang po yung galit ng mga tao. Lahat po ng mga issue po ng pagmahal ng presyo ng bigas, wala rin po nalutas, pinahupa lang yung tao. Issue po ng mga scatter, kamakailan lang, wala rin po nalutas, pinahupa pa ng tao, no? So wala po talaga. Ngayon ito po, dahil sobrang laki po ng nakawan dito, dito po sa Nalantad, dahil mayroon tayong naibotong Senator Marcoleta, na-expose po sila na grabe na po yung problema, no? Grabe na po yung nakawan buhat po nung naging Blue Ribbon Chairman. Ano po, alam niyo po kung ano po trinabaho nila? Imbes po na ang trabahuin nila mapigilan po
mapanagot yung mga bilyon, daang bilyon kung magnakaw. Imbes po na mapanagot po nila yung mga magnanakaw, pinagtulungan po nilang matanggal si Marcoleta. Kasi hodang magbago pa sila ng Senate President, matanggal lang si Marcoleta. Yan po ang tinarbaho nila. O ngayon po, ang pinalit po si Ping Lacson na ang tanging purpose ay wag nang mag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee sa mga katiwalian dyan sa flood control project. Sa kasawiang palad, ito po, punta na po tayo rito. Yan. Kaya yung ICI, bahagi lang po yan ng, sige, para kunwari may ginagawa tayo. Pambubudol po yan. Wala naman po nagawa yung ICI. O kita nyo nga po, lahat sila nagsabi, bago magpasko may makukulong, bago magpasko may mga senador, may mga congressman. Hanggang ngayon po, parang ano lang yan, parang pogo, di ba? Imagine niyo yung isa lang yata nakulong sa pogo, yung si Bambam Mayor, Alice Go, wala na pong iba. Nakakapagtaka. Siya pala nagpatakbo ng buong pogo sa buong Pilipinas, si Alice Go. Pang-imposible lang, Pang-imposible talaga . Ito po, punta na po tayo rito kay Leandro Legarda. Buti pa to. Kahit batang-bata, nakakatuwa na may mga bata po tayo. Nakakatuwa po na may mga bata tayong congressman, mga Gen Z na tinatawag na talagang ang gusto po ay maglingkod, no? Okay, ang sabi po ni Leandro Legarda Libiste, ang 961.3 billion DepEd budget na inaprubahan ng BICAM ay 31.3 billion na mas mababa sa 992.7 ng Senado. Ayan. Mas mababa po yung DepEd. Kinaltasan po ng BICAM yung DepEd budget. Imagine niyo, lahat po sila nagsasalita. Good evening naman, Myro. O Rafron. Ayan, si Myro. Inaanak ko. Nagkamali ako ng pindot . Nakapag-live pala ako sa Badong Aratilis, hindi sa Badong Aratilis TV. Kaya bigla ako napanood ng mga to. Okay, ang tanong ni Leandro Legarda Libiste, gumagawa ba ng fiscal space para madagdagan ng DPWH budget? Ayun. Yun po pala yun. Kaya po binawasan na naman ang budget ng DepEd. Mukhang ilalagay na naman sa DPWH. Talagang magna talaga kayo. Ito pa po ang pahayag ni Leandro Libiste. Dinoble ng BICAM ang budget ng Farm to Market Road sa 32.6 billion mula sa 16.4 billion. Bakit po importante itong Farm to Market Road? Kasi po, alam ko, ito ayon kay Leandro pa rin, alam kong kasing korap ito ng flood control. Dahil inalok ako noon ni Congressman Garjola ng FMR, Farm to Market Road. Ang FMR budget ay binibenta sa mga kontraktor. Matindi po talaga to, no? Matindi po tong Okay. Matindi talaga tong mga mambubutas natin. Ayan, alam mo, Ping Lacson, yan yung trabaho dapat ng Blue Ribbon. Lahat po yan. Alam nyo, sanay na tayo kay Mr. President. Habang mainit pa po ang issue, tokis-tokis po yan. No? Sinabayan pa ng magpapalit. No? Tatanggalin kunwari. Halimbawa, tinanggal po si Bunuan. Pinalit si Vince Dizon. No? Ano po, bakit po tinanggal si Bunuan? Kasi sangkot, di ba? Marami pong sangkot. May nakulong na po ba si Bunuan? Nakasuhan ba man lang si Bunuan?
Yan yung sinasabi po natin, eh, no? Tinanggal po si Amena Pangandaman ng kainitan po na galit yung mga tao. Nakasuhan ba si Pangandaman? Tinanggal po eto pong si Executive Secretary Bersamin. Nakulong ba nakasuhan ba si Bersamin? Wala lang po lahat eh. Pag nasangkot sa issue, ang unang ginagawa, tatanggalin lang. Paano po yung pananagutan? Napakasarap naman ng buhay nila. Magnanakaw ka. Hindi ko po sinabing nagnakaw sila. Sila po ang nagsabi na sangkot yung mga tinanggal na to. Wala po kaming kinalaman dyan sa pagtatanggal na yan. Pero wala pong nakukulong. Panay tanggal at palit. Mas worse pa yung pinalit. Pinalit kay Bunuan, Boy Tokis. Salita lang na salita. Panay Tokis lang. Kaya po masanay na kayo na ito po, ang pamahalan po natin, dakdakan lang, dakdak lang tayo ng dakdak, no? Si Jose Astudillo, dito sa amin, Buds, nakabili ako ng semento at steel bar. Galing sa farm to market roads, barangay official pa nagdeal. Grabe na. Hindi natin kumpirmado yan. Galing lang sa inyo eh. Wala pang L. Okay. Ibig sabihin mga kapatid, talagang, ngayon po, kaninong kasalanan yan? Wag na muna yan. Wag na muna may kasalanan. Isa pa pala. Alam niyo po itong si Cielo Magno, kasama nung adik na pari. Bugbog po sila, di ba? Nabugbog po sila sa kababanat ng mga tao nung nagsampa po sila ng patong-patong. Ulitin ko po, nagsampa po sa pangunguna po ni Cielo Magno, profesor po ng Universidad ng Pilipinas. Kasabwat po tong adik na pari ay nagsampa po ng patong-patong na papel. Papel. Papel lang ang sinampa. Nagsampa po ng patong-patong, isang truck po na papel. Bakit po walang silbi yun? Kauna, wala naman silang ebidensya. Yung optics lang po lahat eh. Diyan po mahilig yung mga dilawan kakamping. Pati po itong gobyerno na to mahilig po sa optics. Kunwari may ginagawa. O kunwari po, bakit po ang dami-daming papel? Para kunwari po meron po silang maraming ebidensya. Pero, ang sinasabi na po nila ngayon ni Cielo Magno, kung walang tinatago, tsaka yung pare, bakit hindi pumirma ng waiver sa bank account? Kasi ang gustong palabasin ni Magno ay mayroon pong meron pong nakomit na plunder si BP Sara. Ibig sabihin po ng plunder, nagnakaw po ng mahigit 50 million pesos, no? May nakomit po na plunder si BP Sara, pero malalaman lang natin kung may nakomit talaga, yung ebidensya ay depende kung magbubukas si BP Sara ng kanyang bank account. Antindi, no? Didemanda ka namin. Parang gusto ni Cielo Magno, dinimanda ka na namin. Ikaw na mag-provide ng ebidensya laban sa sarili mo. Kasi hindi namin kaya eh. Alam niyo po, walang ebidensya, walang kaso. Yan po ang pakatandaan nyo. Walang ebidensya, walang kaso. Patong-patong na papel ang sinampa nila. Hindi kaso. Wala nga kaso. Ano kaso mo ron? Okay. Pero kumonsulta po tayo sa mga tinatawag nating mga totoong abogado. Pero ito po, may sinabi na naman. Dahil binabanatan po sangkatutak po bumibira kay Professor Magno,
bumibira rin po, no? Tayo po ang kanyang ah, tayo naman po ang gustong banatan, no? Ito po ang tanong po ni Shelo Magno. Mga DDS, may tanong ako. Bakit hindi nyo tinatanong si Pulong kung bakit di pa niya pinapa-impeach si BBM? Sabihin nyo bago siya mag-world tour, i-file niya, trabaho niya yan. Kita niya naman. Bakit daw hindi na pinapa-impeach si Pulong? Trabaho niya raw. Ito pa sa tanong niya. Ask ko lang mga DDS, bakit di nyo kinukulit yung mga brilliant yung friends at abogado na mag-file ng cases, pati impeachment kay BBM using Saldico's testimony? 'Di ba? Just asking. Nung binabanatan siya, binabalik niya yung banat sa atin. Kasi ang banat natin sa kanya, sampa ka ng sampa ng reklamo, sampa ka ng sampa ng kaso, wala ka naman palang ebidensya. Binalikan po yung mga Duterte supporter. Bakit daw hindi tayo mag-file? Utusan daw natin yung mga abogado natin at saka si Pulong, utusan daw natin. Bakit daw hindi natin tinatanong pala? Hindi na mautusan. Bakit hindi natin tinatanong daw si Pulong at saka yung mga Duterte attorney, Duterte, yung mga matatalino raw sa Duterte na mag-file ng kay BBM ng impeachment. Yung kaso pa nga sabi niya. Alam mo, una, Professor Shelo Magno, bakit mo kami inuutusan? 'Di ba? Kaya ka namin binabanatan kasi wala kang ebidensya, nagsasampa ka ng kaso. Ngayon, gusto mo mag-file kami, utusan din namin si Pulong? Hindi mo kami utusan. Bakit ikaw ang nagpapasya kung ano ang dapat namin gawin? Alam namin na hindi kami mananalo sa impeachment dahil wala kaming numero. Pag nag-file naman ng impeachment, sasabihin nyo, nagmamadali. Pag nag-file naman ng impeachment, sabihin nyo, kasi kapatid niya yung alam mo yung delikadesa, may delikadesa si Pulong, alam po namin yan. Bakit si BP, wag mo na itanong yun, bakit si BP Sara hindi sumisigaw ng BBM resign? O hindi sumasama sa rally? Ang lakas pang hatak ng mga Duterte sa rally. Bakit hindi sila sumasama sa rally? Kasi mayroon silang delikadesa. Alam mo yung delikadesa? Sino ba makikinabang pag napalaya si Marcos sa Malacanang? Si BP Sara. May delikadesa kami. Kayo wala kayong delikadesa mga dilawan. Bakit wala kayong delikadesa? Kaya nyo sinasampahan ng kaso, di umano, kunwari. Kunwari lang yung kaso na yan. Kaya nyo sinasampahan kunwari ng kaso. Meron Dutae Slayer. Pangalan mo pa lang, hindi ka pwede rito. Pero tama yan, makinig ka na lang dyan. Matututo ka. Para alam mo kung paano magsumbong ka sa mga amo mo. Okay. Bakit hindi kami nagsasampa? Hindi naman kasi kami dilawan. Di ba? Ikalawa, bakit hindi kami nagsasampa ng impeachment? Kasi wala namang mangyayari sa impeachment. Matutuwa kami kung mayroong mag-impeachment kay BBM. Pero napaka-practical namin tao para abalahin namin yung sarili namin. Hindi naman kami katulad nyo na inaabala nyo yung sarili nyo para lang sa propaganda. May ang trabaho ng oposisyon, Shelo Magno, kami oposisyon kami. Ang mga maka-Duterte ay oposisyon. Ang trabaho ng oposisyon ay ilantad yung mga kabuktutan ng administrasyon. Kaya pakialam namin dyan. Bakit mo kami tinuturuan? Wala namang kaming mahihita sa pagpapail ng impeachment. Diba? Drama lang yan pero wala namang silbi. Nasagot na, Renato Dutae. Dutae ka pala. Alam niyo kung bakit sila Dutae ng Dutae? Alam niyo kung bakit sila Dutae ng Dutae? Kasi panay-tae lang ang utak ng mga yan.
Paano nyo kaya mapapali si PBBM kung di nyo kaya siya impeach? Ay, kayo lang naman nagsabi na papalayasin namin si PBBM. Okay lang siya dyan. Willing to wait kami. Di ba? Akala mo lang kasi yun ang gusto namin. Law-abiding citizen kami. Ginagalang namin yung mga binoto ng mamamayan. Sana kayo din. Di ba? Yun yung problema nyo. Hindi kayo marunong gumalang. Yung mga rally namin, normal lang yan. Dahil nakalagay sa konstitusyon, pwedeng mag-rally. Hindi po bawal ang pagrarally. Okay. Dito po tayo sa mga legal. Bakit po, pwede po bang kasuhan si BP Sara ngayon? Ayon po kay ayon ko po kay Rowena Guanzon. Asa na ba yung kay Ma'am Rowena Guanzon? Maganda yung yung actual na sinabi para mas masaya. Nawala na naman yung tinantusan ko kay Rowena Guanzon. Sabi ni Rowena Guanzon, walang jurisdiction ang ombudsman kay BP Sara. Kinakailangan muna si BP Sara ay ma-impeach bago makasuhan o bago pakasuhan ng ombudsman si BP Sara. Yun naman pala Hindi naman po pala makakasuhan sa aktual na korte si BP Sara hanggang hindi siya ma-impeach. Bakit po sila nagsampa ng ombudsman? Ito po, maganda po itong sinabi ng dating ombudsman si Samuel Martires. Sabi po niya, Office of the Ombudsman cannot directly file criminal cases against impeachable officials. So hindi po sila makakapag-file ng criminal cases. Ayan like the president, vice president, etc. While they are still in office, their process involves investigating and submitting findings to Congress, House of Representatives to potentially initiate impeachment, and only after an official is convicted and removed or leaves office can the ombudsman file criminal charges. So, hindi po pwede na yung ombudsman ay mag-file ng criminal charges ngayon hanggat nasa opisina pa po si Vice President Sara Duterte. Yun po yung problema ng mga to Okay. Kaya, wala pong silbi yan. Wala pong jurisdiction. Ayan. Constitution prioritize impeachment as the mechanism to hold impeachable officials accountable. Ngayon, bakit po sila nagpatulong sa ombudsman? May papel kasi yung ombudsman. Pwede po siya mag-conduct ng investigation to potentially file an impeachment complaint with the House, not to prosecute them in court. Yan po. Kaya po nila, siguro kaya nila nag-file sila sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. At para yung ito pong investigasyon ng ombudsman, ito yung maging basehan nila ng pagpapile ng impeachment complaint kay BP Sara. Yun lang po yun. Pero, alam nyo naman po, very busy po ang mga congressman. Double sword po yan Yung pagpapile po nila ng plunder case sa ombudsman, outright dapat pwede nang yan, di ba? Pwede nang i-dismiss ng ombudsman yun. Kasi ang dami nilang iniimbestigahan. Yun na nga yun Baka gusto ng mga grupo na to na i-prioritize ng ombudsman si BP Sara para makalimutan na ng ombudsman na asikasuhin yung mga dapat niyang pailan ng kaso ng mga totoong magnanakaw. Kumbaga, inaaksayan nito yung mga resources ng gobyerno, particular ng ombudsman, Office of the Ombudsman,
Para hindi na nga makasuhan yung mga tunay na magnanakaw, maibaling na lang lahat kay BP Sara na naman. Napakaliwanag na ito po ay ano na nga yung tawag natin diyan? Yung nililihis na naman nila. Wala talaga silang ebidensya, wala. At hindi po pwedeng makahanap po sila ng ebidensya kara-karaka. Okay, punta na po tayo rito sa pagka-postpone po ng BICAM. Ito po sumisentro, natalakay na natin, pero maganda po ito na epekto no? Ito na po yung epekto ng pagpapakita ni Vince Dizon. Unawain po natin mga kapatid, no? Na ano ba yung unawain natin? Ayun. Bakit po nagkaroon ng deadlock, di ba? Tinaasan po ng ganito po muna, no? Bakit po muna binawasan? Kasi yun yung usapin Bakit binawasan ng mga senador yung budget ng DPWH for 2026? Naniwala kasi sila kay Vince Dizon at saka kay PBBM. Di ba? Ang pronouncement po ni BBM na ang mga namumuno po sa BICAM ngayon ay miyembro po ng majority. Ibig sabihin mga tao po sila ni BBM. Ang paniniwala po ng mga senador, sumusunod sila sa kumpas ng Malacanang. Sabi kasi ni Vince Dizon, marami silang nakitang overprice. Tapos yung mga gusto rin nilang matigil na yung pagpoporsyento, yung paghingi ng porsyento. So para po matigil yan, di ba? Para po matigil yan, diversionary, correct, diversion. Maraming salamat sa mga nagsalita. Para po matigil yan, yung tongpats, yung porsyento, tinanggal nila yung posibleng porsyento. Kasi yun ang ingay ni ni Dizon Boy Tokis Dizon tapos ito naman po si BBM hinihigitan pa. Kunwari pag sinabi ni Vince Dizon na hanggang 30% pwedeng kaltasan yung budget ng DPWH, sasabihin pa ni BBM dahil paano nga 'di ba? Pa-star for all season nga sasabihin naman ni BBM, "Uy, may nagpa-star." Wala. Wala pa pala. Sasabihin naman ni BBM, bawasan natin ng 50%. Buti nga hindi sinunod ng senador yung 50% ni BBM Ibig sabihin, kaya sila nagbawas dahil nagyayabang tong mag-amo yung DPWH Secretary tsaka yung Presidente ng Pilipinas na makakaltasan nila. Pwede nilang kaltasan itong budget ng DPWH para mabawasan yung mga pagnanakaw ng mga DPWH official. Hindi na nila mananakaw yung wala na silang mabibigay na porsyento kasi kinaltas mo yung porsyento. Yung isa naman, wala na silang presyo na overprice kasi binabaan nyo yung presyo ng mga materyales ng DPWH. Di okay. Sabi ng Senate, sige sundin natin yan, maganda yan. May tiwala kami sa iyo, Vince Dizon, na mapapatupad mo. Sa kanila po galing yan, kay Vince Dizon po galing yan, nakaltasan nyo kami. Ngayon, nung kinaltasan na ng Senado, humirit sila ngayon sa House of Representatives, kinausap ni Vince Dizon para yung House of Representatives ipaglaban nila na ibalik sa dating budget yung DPWH na kinaltasan ng Senado. Ayaw na pumayag ng Senado ngayon. May deadlock sila. Hindi kami papayag. Ito po yung katwiran ng mga senador.
Ngayon, hino-hostage po ni Vince Dizon at saka ng House of Representative yung mga senador. Ang sabi nila, pag hindi nyo po kasi binalik sa dati, maapektuhan po yung 10,000 na project. Yun ang problema ng mga senador. Akala nila tapat si Dizon na pigilan ng pagnanakaw sa DPWH. Yun po yun. Wala na po tayong pag-uusapan dyan. Yun pala, palabas lang nila. Sanay po sila eh. Di ba sabi ko sa inyo, itong gobyerno na to, sanay po na pakinggan katulad ng, ito magandang halimbawa kasi narinig natin to lahat. Nung maingay tayo na isoli nyo na yung 60 billion na kinuha nyo sa PhilHealth. Isosoli na namin ang 60 billion na PhilHealth. Wala namang palang sinusoli. Yung pala kukunin din sa budget sa 2026. Sa atin din pala kukunin. Hindi po talaga sinuli eh. May nagnakaw tapos tayo magsusoli ng ninakaw. Ganyan lang din po yan. Nagsasalita sila. Maraming magnanakaw, nakikiporsyento. Mahiya naman kayo. Kaya, ang ganda ng pronouncement, di ba? Kaya babawasan namin yung budget dahil may paandar pa eh. Sige, kwentahin nyo kung magkano ang mga overprice nila sa mga tapos magdadrama pa na yung yung isang asfalto, may mga kinuwenta pa sila eh. O di bawasan natin kasi di natuwa naman yung Senate, bawas naman, mga uto-uto. Nagbawas naman sila ng budget ng kasi yun yung hinihingi ng DPWH eh. Bawasan nyo yung budget namin kasi gusto naming matanggal. Yung pala sa salita lang yun. Ngayon, nung totoo pong binawasan, umaangal sila ngayon, maapektuhan yung mga proyekto nila. Eh di wala lang din. Wala lang din pong nangyayari. Kaya partly ngayon, si Lacson dakdak na rin, dakdak na naman ang dakdak si Lacson ngayon. Ano po yung dinadakdak ni Lacson? Yung ano yung sabi niya? MIFP? Teka muna, basahin na natin. Hindi ko kabisado eh. Ito po yung dinadakdak ngayon ni Lacson. Lacson, hindi pipirma sa BICAM report. Hindi mo na pipirma si Ping Lacson sa bicameral conference report. Ito yung hanggat hindi nila na itatama ang probisyon nagbibigay ng malaking dagdag pondo sa MAIFIP. Yan. Sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at paglalaan ng bilyon-bilyong piso sa umano'y questionable farm-to-market roads. So dalawa po yung pinupunto ni Ping Lacson, no? Naglagay po sila, dinoble po nila yung farm-to-market roads at saka yung MAIF na yan po ay nakapagpasok po sila ng mga insertion, mga allocables na tinatawag o bagong pork barrel. Okay. Sa MAIF po, kinakailangan po ng guarantee letters from politicians na magagaranti lang po ng patronage politics. Ano po ibig sabihin yan? Kung yung pasyente po wala pong pang budget, wala pong budget yung pasyente para magpa-ospital, gagarantihan po ng mga congressman. So yan po yung bagong tinatawag nating yan po yung bagong pork barrel. Okay, bakit po dinoble naman yung farm to market roads? Alam mo Lacson, angal ka ng angal, hindi ka pipirma. May nagawa ka sana. Kung tinuloy mo lang. Ayan yung problema kay Lacson eh. Tokis ng tokis, preskon ng preskon. Hindi kami papayag na ganito. Bakit nyo dinoble yung farm to market road? Alam naman natin may anomalya. Sabi nga ni Leandro, may anomalya. Kasi inalok siya eh. Inalok siya nung Batangas congressman. Ang point lang dito, Lacson, sana tinuloy-tuloy mo yung pag-expose dito sa mga katiwalian sa gobyerno. Parte ka rin ng pagtatago eh. Kinuha nyo kay Marcoleta
yung Blue Ribbon Committee, tapos ang una niyong ginawa, itigil yung investigasyon kasi kahit na anong pigil ninyo, kahit kayo na yung chairman, hindi nyo mapigilan na magtanong si Marcoleta. Lang naman sabihin yung bawal ka magtanong. Kada tanong ni Marcoleta, na-expose niya yung katiwalian ng gobyerno. Yun ang gusto nyong mapigilan. Ngayon, aangal ka. Pwede mo nga gawan sana ng paraan. Yung totoong problema, totoong solusyon, sana. Ano lang, nagtuloy-tuloy ka lang sana ng, wala nakakapanghinayang, nakakabwisit lang isipin. Tapos ang lakas ng loob mo ngayon na magsalita. Na hindi ka pipirma. Sana lang, no? Ang wish lang namin, kung hindi mo naman pala kayang mag-imbestiga, sana hindi mo na kinuha kay Marcoleta. Yan lang po ang ating topic. Yun, tama kayo. Papogi lang po yan. Panay tokes lang na sinasabi lang na babawasan natin ang budget ng DPWH dahil ayaw na nating makorap yung budget. Pero sa aktual, wala naman po talaga silang gustong ibawas. Hino-hostage pa nila, sasabihin pa nila, pag hindi po kayo, pag kayo po ay hindi nyo binalik yung binawas nyo, hindi matatapos yung 10,000. Sila na may kasalanan ngayon. Okay. Yan lang po.